Sinermonan ng negosyanteng pinsan ng Pangulo na si Tony Boy Cojuangco ang media sa pag-uulat na wala raw pa siyang listahan ng weteng payola ni Archbishop Oscar Cruz. Bagamat naniniwala siyang inosente, si DILG Undersecretary Rico Puno at dating PNP Chief Jesus Versosa, hindi raw niya pinaghihinay-hinay ang pari sa pagdidiin kay Puno. Bukod sa pagiging magpinsan nila ni Pangulong Aquino, si Cojuangco ang pinakamalaking contributor ni Aquino noong election campaign. Nagpapatrol North America Bureau Chief Jing Reyes. Dumalo ang pinsan ng Pangulo at negosyanteng si Tony Boy Cojuangco sa Economic Conference sa Citigroup Center bilang bahagi ng business delegation. Dito siya tinanong ng media kung paano nadawit ang pangalan niya sa usapin ukol sa weteng payola. Sa isang Senate hearing, ibinunyag ni Archbishop Oscar Cruz na pinakiusapan siya ni Cojuangco na magdahan-dahan sa mga alegasyong tumatanggap umano ng payola si DILG Undersecretary Rico Puno. Itinanggi ito ni Cojuangco. I did not say that. I expressed this belief at I didn't recognize most of the names. No? The only names I recognized were that of Undersecretary Puno and General Versosa. And I expressed this belief that the names were mentioned because I said they themselves told me that they're out to stamp out wetting. So I said, Bishop, are you sure of this? And he says, do you have evidence for coming up with this list? And he said, wala akong hard evidence. Sabi pa ni Cojuangco, walang alam ang Pangulo sa pakikipag-usap niya kay Archbishop Cruz. Gusto lang daw niyang tumulong sa administrasyon. Pero may basbas po ba ni President Aquino yung... Wala, it was my own, Everybody has to help the government do its function, and this is my way of helping. I don't think the help that we give the President should end with the campaign. Si Cojuangco na pinuno ng Mantrade Development Corporation ang nangungunang contributor sa kampanya ni Aquino. Nagbigay ito ng 100 million pesos. Ayon sa kanya, halos 10 minuto lang nagtagal ang pag-uusap nila ni Archbishop Cruz. Media should validate the list, and if they say there's no substance and there's no hard evidence, stop talking about the list. Binuweltahan at sinermonan pa ni Cojuangco ang media sa pag-uulat nito sa weteng issue. Sir, have you since spoken to the I have President? not spoken to the President at all because there's no reason I should speak to him if the list is unsubstantiated. Kayo ba magbibigay ng listahan sa editor nyo kung hindi nyo ma-validate? Hindi, sagot mo. Yes or no? Will you say yes or no? I will do my job of verifying information and proving. Yes. You give the list to your editor? Yes or no? You won't, right? What? What's your answer? We have to discuss it with my editor. Yes. But if you cannot substantiate the list, will you still give the list? If you had a story which you could not validate, will you submit the story? I will not report it. Yes. That's what I mean. Even the journalists cannot report anything that's not substantiated. So that's it. That's all I have to say. I only spent 10 minutes there, and this is longer than the 10 minutes that we spoke with the bishop. Pero hindi pa rito natapos ang pagle-lecture ni Cojuangco sa media at kung ano daw ang dapat nitong atupagin. I'd like you to focus on the President's purpose in coming here, which is to raise jobs for the Philippines, and stop talking about something which is nothing. Sabi ni Cojuangco, nais lang niyang tumulong sa administrasyong Aquino, pero maaari ring maging pabigat sa Pangulo ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa weteng issue. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, New York City. Atin pong kunan ng panig mismo si Archbishop Cruz. Archbishop, good evening po, sir. Good evening po sa inyo. Sa interview po ng media kay Ginoong Tony Boy Cojuangco sa New York, inamin niyo daw po na wala kayong ebidensya para isangkot sina Yusek Puno at dating PNP Chief Versosa tungkol sa issue po ng weteng payola. Ito ho ba totoo, Archbishop? Hindi po totoo yan. Wala po siya tinanong sa akin kung may ebidensya ako o wala. Wala po siyang tinanong. Ano ho ba talaga ang nangyari po nung kayo magkita ng pinsan po ng Pangulo noong September 15 sa CBCP, Bishop? September 14 po yon, nakita ko sa akin logbook, alas 9 ng umaga.
tumanggap po siya ako na gusto raw akong makausap ni Mr. Tony Cojuangco. Hindi ko po siya nakikita ang personal, pero narinig ko ang pangalan niya. Sabi ko, sige, mag-usap tayo. Dumating po siya, may kasama siyang isang matanda, at yung matanda naiwan sa labas ng aming opisina. Kami lang po dalawa ni Mr. Cojuangco ang nag-usap. At ang sabi niya sa akin, in so many words, ay to go easy on President Aquino. To go easy on him because it seems that I was saying words or thinking some things which were not actually in favor of him. So sabi ko, sure. And in a demonstration of goodwill, kako, I'll give you the first list I have about those people who are receiving payola from Hueting. And the very, very first copy of that list was I handed to him. He looked at it, and that was it. And then we parted ways civilly, and it was like that. No more, nothing less. Now, what happened was this, if I may continue. Go ahead, Bishop. So I told him, I give you this list. Before God and conscience, wala makakaalam nito, tayo lang tatlo. And we shook hands on that. But all of a sudden, during the hearing there in The Senate. In the Senate, Mr. Jingo Estrada asked me, is it true that you saw Mr. Tony Cojuangco? And I was under oath. And I said, yes, I did. And what did you talk about? I already forgot what I said, but I never mentioned the list. Then time came when I told them I have a list, and I would like to submit it to the during the executive session para doon andun na lista, hindi makalabas, wala na makaalam. Pero the senators spoke to one another and they said no, the list must be read and must be given there and then with the word that these are the alleged waiting operators and payola recipients. And it was the chairman of the Blue Ribbon Committee, Mr. Senator Gingona, who read the list. And that was it. Archbishop, unang-una po, bakit malakas ang loob ni Ginoong Tony Boy Cojuangco na kayo po'y kaharapin tungkol po sa isyong ito? Kayo ba talaga ay close o dating magkaibigan? Hindi po. Hindi pa kami nagkita kahit minsan. Yun po lamang ang una naman pagkikita. Ang kilala ko po yung nanay niya, si Mrs. Imelda Cojuangco. Pero siya po narinig ko lamang. Ano ho ang dating sa inyo ni Ginoong Tony Boy Cojuangco, Archbishop? Ano ho ang parang impresyon na nilikha ng pagpunta sa inyo ni Ginoong Cojuangco sa inyong isipan, Archbishop? Okay naman po, hindi naman ako nagtaka o hindi naman ako nasaktan. At ang totoo nga, kung ako ba ay parang nag-alangan, bibigyan ko ba sila ng listahan? And that listahan was confidential. And consequently, ang isip ko lang, baka makatulong kay Presidente na malaman niya kung sino-sino yung mga taong tumatanggap ng waiting payola. Pero nung taho na pag-usapan ninyo ang tungkol sa ebidensya na binabanggit po ni Ginoong Cojuangco? Wala pong ebidensya na sinasabi kung okay may ebidensya o wala. Wala po siya nabanggit na gano'n. But do you agree sa binanggit po ni Ginoong Cojuangco sa panayam po ng ABS-CBN sa New York na hindi dapat agad itong inilalabas kung hindi substantiated ang naturang listahan? Yung pong binigay ko sa kanya, para lang sa kanya yon. At yung binigay ko po sa Senado, para sa Senado, sana sa executive session. Pero yung nga po, sabi ko kanina, sabi nila, mabuti raw ilabas, sabihin, so sige, bahala kayo, ilabas nyo at binasa nga po doon. But do you agree na wala pa hong anuman pong concrete evidence sa likod po ng listahan na ito? Ang ebidensya po tungkol sa mga waiting payola at waiting lord are all first-hand witnesses. Mata. Wala po yan paper trail, walang resibo, walang voucher. Basta yung labong pong nakakakita ng diretso, yun po ang mga witnesses dyan. At yung pong inyong meron po kami niyan, meron kaming witness na yan na nasa labas sa mga iba't ibang diocese, meron kaming witnesses na nasa loob, nasa NBI, nasa DILG at nasa PNP. Yan po ang aming mga kasama. Ito pa mga taon to, wala lang gusto ko hindi maitweed ang bagay na ito. Hindi po sila binabayaran, hindi po sila pinipilit, kundi kusa po sila nagpipresenta
at chinecheck po namin ng kanilang veracity. Pag kami kontento, yung kanilang mga impormasyon binibigay sa amin, then we evaluate them. Did you say that, Archbishop, kay Ginoong Cojuangco, na ang inyo pong listahan ay hango sa first-hand information ng inyo pong mga testigo? Hindi po. Pagkat wala naman siya po sinabi sa akin, ito ba may ebidensya o wala. And I don't think it is Mr. Cojuangco's, I'm sorry, no? I don't think it is Mr. Cojuangco's, so to say, strength and expertise to ask for evidence. Those are legal matters, no? Those are for lawyers and judges, etc., etc. But I'm not saying that he does not know the rule of evidence. I'm just saying in that particular moment, no evidence was even mentioned during our conversation of about 10 minutes. Sa huling punto po, Archbishop, meron ho bang binanggit talaga specific sa Ginoong Cojuangco tungkol sa kanyang pinsan na si Pangulong Noynoy Aquino? Ang sabi lang po niya, in general, sana hinay-hinay ako, etc., etc. Sabi ko naman po na gusto ko magtagumpay ang presidente. Kako, but as a demonstration of a goodwill, here is the list. You're the first one who has this, and keep it there. Archbishop Oscar Cruz, thank you for your time, sir. Good evening and good luck. Good evening po. God bless po. Bye-bye po. Idinawit ng isang nagpakilalang weteng financier ang dalawang mataas na opisyal ng PCSO sa weteng payola. Hiniling naman ng pamunuan ng PCSO sa NBI na imbestigahan at kilalanin ang mga opisyal at tauhan nito na patong umano sa wetting operations. Exclusive nagpapatrol, Anthony Taberna. Sa pasabog ni Senador Miriam Santiago sa wetting scandal, binanggit na 2% ng wetting money ang payola sa PCSO. 2% to the PCSO syndicate. Kinumpirma ito ng isang nagpakilalang wetting financier na humarap sa ABS-CBN. Bahasang itinuro ng financier na nagpatago sa pangalang Dodong ang dalawang mataas na PCSO officials na tumatanggap umano ng payola mula sa wetting operator. Kapalit daw nito ang pagpayag na gamitin ng STL na front ng wetting at maliit na kita lamang ng STL ang i-remit sa PCSO. May dalawang tao itong nangungulikta sa wetting na gusto nilang patayin yung STL. Kaya dapat kay Chairman Wigo, maglinis na siya ng bakuran niya. Kasi ang dalawang taong itong si Joy Rua sa si Quinones, 10 milyon to bawat buwan. Ang tinutukoy niya ay sina General Manager Joy Rojas at Romualdo Quinones, Project Manager ng STL. Agad pinabulaanan ng dalawa ang paratang. Giit ni Rojas, wala pa siyang 2 buwan sa PCSO. Ako'y hindi tumatanggap ng mga payoffs. Nasabi ko ng diretsyo na wala akong nakakausap na nag-aalok o nagbigay sa akin ng any payola payoffs. Hinamo naman ni Quinones na humarap sa kanya ang nag-aakusa. Patawarin na po siya kung sino man siya o sila. I am categorically denying po, kapatid, ang aligasyon, ang accusation na napakabigat. Sinisiraan lang daw ng mga wetting operators ang PCSO dahil planong palawakin pa ng gusto ang STL sa buong bansa para patayin ang wetting. Gayunman, hiniling pa rin ang PCSO board sa NBI na kilalanin at imbestigahan ang kanilang mga tauhan na tumatanggap ng payola. Samantala, kinumpirma ni Dodong ang karamihan sa ibinunyag ni Senador Santiago tungkol sa wetting operation sa bansa. Ayon sa kanya, halos buong Luzon ay may wetting kahit may STL. Pero giit niya, hindi lang opisyal ang may patong sa wetting, kundi pati ang media. Yung 1.5 naman, napupunta naman yun sa media. Dahil pag hindi ka nagbigay sa media, sisingawan mga laro. Ayon kay Dodong, tumigil na siya bilang financier ng wetting. Nakipagkita na rin siya kay retired Archbishop Oscar Cruz at handa rin daw siyang humarap sa Senado. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino.